Hello po mga kabayan, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, pag-usapan po natin bigas. Ito po, may balita po tungkol sa bigas natin. Mukhang sa pananaw ni Kamanong malabo pa bumaba ang presyo ng bigas natin sa ating bansa, mga katambay. Painggan po natin ang balita po ng mga bigas. Saka po tayo magkomento, mga katambay. Kailangan ng pamahalaan na makapag-angkat o makapag-import ng nasa 4 na milyong metrikong toneladang bigas taon-taon para mapunan ang rice shortage sa bansa. Ayon sa Agricultural Group na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inihayag ng chairman ng grupo na si Rosendo So na sa nakalipas na 4 na taon, hindi bumaba sa 3 milyong metric tons ang bigas na inaangkat ng pamahalaan sa iba't ibang karating bansa, kung saan 70 to 80% dito ay galing sa Vietnam. Malaki pa rin yung inaangkat natin. So hopefully, itong taon dahil mas marami ang nagtatanim na ngayon, bumaba yung import natin sa 3.2 million metric tons. Yun ang nakikita pa rin natin na kailangan natin angkatin. Kaya yung guarantee na 2 million, at least malaking bagay yun kung pumunta si ating na Pangulo at Secretary ng Agriculture para may guarantee na papasok dito sa ating bansa. Para naman kay Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers, ang kailangan umanong tutukan ng pamahalaan ay ang mga importer, kung ito ba'y kanilang bibilhin sakaling mas mataas ang presyo nito kumpara sa mga local rice. Naman wala namang kakulangan sa supply. Ang problema lang talaga yung reserve stocks natin. Medyo very tight ang reserve stock habang hinihintay natin yung dry season na harvest. Umaasa rin lalo ng Department of Agriculture na papasok pa rin yung inangkat every year. Mukhang matumal yung pagpasok ng imported rice itong mga panahon na ito. So siguro namamahalan pa rin ng importer sa imported rice, especially from Vietnam. So kahit na Vietnam, let's say, is willing to supply, baka namamahalan sila. Kung sila, baka hindi nila may benta siguro. Kung tatanungin naman ang ilang rice miller sa Bulacan, dapat anyang gawa ng paraan ng pamahalaan kung papaano mapalalakas at mapababa ang presyo ng local rice. Nakaka-affect yun, sir, kapag sabay-sabay na dumating, ibig sabihin yung market is flooded ng bigas. So tendency kapag madami ang supply, bababa ang presyo. Tapos, which is better naman sa part ng mga consumers kasi madaming option, bababa ang presyo. Nestor Torres, UNTV. Yun ang mabigat, mga katambay. Yung sinasabi ng mga importer saka yung mga businesses sa Bulacan, mas maganda nga po unahin talaga yung pagbaba ng bigas, di po ba? Kaya lang po, sa nakikita ni Kamanong, baka palagay ko, hindi lang gagawin na, sapat ang supply, di po ba? Dahil yung sinasabi nga po nung samahan sa Bulacan, mas mainam nga yung marami tayong supply, yung demand ng bigas, bababa ang presyo. Sa nakikita nga ni Kamanong, mukhang hindi papayag ang gobyerno natin na bumaba ang presyo ng bigas. Di po ba? Katulad po ngayon, nasa 60 na, pataas. Di po ba? Ang bigas. Saka, ang inaasahan pa rin natin, syempre po, yung pag-aangkat pa rin. Biruin mo kalaki nung aangkatin natin, mga katambay. Yung 4 million metric tons ang inaasahan nilang aangkatin pa natin sa ibang bansa. Di ba? Yan po ang medyo nakakalungkot ang sitwasyon sa ating kabigasan na pangunahing pagkain ng mga Pilipino, lalo nga tayong mahihirap. Hindi naman katulad ng mayayaman, mga talagang healthy sila ang mga kinakain nila dahil sila ay maraming pambili at hindi sila mauubusan ng stock. Di ba ba? Nakakaano lang po. Talagang yung sinasabi ko nga po lagi na may comparison po kasi tayo mga katambay. Nung panahon nga na si Pangulong Duterte ang ating Pangulo,
nagkaroon pa ng matagal na pandemic, hindi lang naman isang buwan, taon, di po ba? Hanggang sa bumaba siya ng kanyang panunungkulan, hindi pa naman tapos ang pandemic, di ba? Pero never tumaas ng 60 ang bigas, di ba? Sa nakikita ni Kamanong, yung malawakang korupsyon sa illegal na mga kartel, mga smuggler ng bigas ang nagpapahirap din sa atin. Tapos yung mga negosyante na may mga malalaking warehouse, di umano, na baka naman naka-stack lang ang mga bigas doon, ang mga palay naka-stack lang po mga bigas sa kanilang malalaking warehouse para makontrol po nila, di umano, na ang presyo manatiling mataas para kumita at sagana, sa kikitain ang mga ganid, di umano, ng mga negosyante, number one. Saka yung sinasabi nung una na bilang na ang oras, ang araw nila, di ba? Mga smuggler ng bigas, parang nawala na po yata ang tutok din ng gobyerno ron, mga katambay, natabunan na, di ba? Kasi nung mga nakaraan, nagre-raid pa eh. Nagre-raid pa yung Speaker of the House. Kasama pa si Erwin Tulfo. Di ba? Sa mga malalaking kuno na mga warehouse na ang bigas hindi dinadala sa merkado. Ini-stock lang para mapamahal. Pagka nagkulang ang supply, lalabas sila paunti-unti. Para mahal ang bigas na pagbibilan at kikitain nila yung malaki. Ngayon, nawala na po. Nawala na po yata ang focus ng gobyerno sa mga illegal, sa mga negosyo yung bigas, di ba? Mga smuggler ng bigas, nawala na po ang tutok. Kaya nakakalungkot lang po na sa dami-dami ng hinahawakang pondo ng gobyerno, ng Kongreso, ng Senado at ng Presidente, yung isang solusyon ng bigas hindi pa nila magawa ng paraan na pinaka number one pangailangan ng mahihirap, di ba? Mga Pilipino, kahit mayaman, kumakain ng bigas, di ba mga katambay? Yung pangako na alam naman natin napako na, yung 20 pesos, di ba? Isang pangako na hindi rin natupad, di ba? Mas gusto ko na yung sinabi na war on drugs na 6 months na marami kang nakitang resulta kahit hindi nawala. Pero ito, yung bigas, hinawakan pa ng Pangulo natin yan, mga katambay. Yung, di ba, DA, Department of, di ba, Agriculture. O sa food natin, di ba? Ay, nako. Wala rin nangyari. Yung 20 pesos na pangako, hinawakan ng Pangulo, di ba? Yung food authority natin, wala na. Ay, nako. Ano kaya mangyayari, mga katambay? Aasa pa rin tayo sa sinasabi ng balita na kahit tayo mag-angkat, mahal pa rin ang ating aangkatin. Kaya kawawa pa rin ang bulsa natin. Lalo'y kumikita ng 306 sa probinsya, ang minimum wage. Ang minimum lang sa Metro Manila, mga 600 o 500 plus o 600 plus a day. Tapos ang kakainin mong bigas, 60 pataas. Paano ka makakabuhay niyan? Paano ka makakaraos sa araw-araw niyan? Na patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bilihin. Pero ang gobyerno natin ang inuuna, lalo ang Kongreso, Senado, PI, di ba? Araw-araw na lang issue. Laman ng balita, inuubos nila ang kabayaman ng Pilipinas doon sa mga hearing na milyon-milyon ang ginagasta halos araw-araw. Hindi sila naaawa sa mga Pilipino ngayon na bigas lang, hindi pa nila magawa ng paraan, di ba? Mga mambabatas natin. Yun lang, nakakalungkot ang bayan natin. Bigas na pinangakong 20 pesos, ang 20 pesos na pangako, naging 1/4 na lang. 20 pesos, 1/4. Ito po ang balita sa bigas na wala tayo kapag-apagasang bumaba pa sa ngayon, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, dito sa Tambayang Makabayan. Tiis-tiis lang po, mga katambay. May pag-asa pa tayo, babangon tayo muli.
Paalam. Bye-bye.